Sa mga tuwid, ang mensahe ay tumutukoy ng isang panahon at ang tinutukoy niya ay ang araw ng mga Diyos o Days of Diyos o panahon ng Diyos, Era of Diyos, Diyos era, di ba? Mabigat pagkain ito para sa ating mga naririto sa bakuran ng Samahang Dayo. Una, sa mensahe, nasa kamay natin ang tinatawag na final salvation intended for all. Yung tinutukoy na tayo ay ang mga days na winika niya, foreshadows in this event. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ay nakahula o nakapropesiya na ang Diyos ang magiging saksi ng kaganapan na ito. Anong kaganapan? Yung building of the ark again. Hindi po literal to, no? Ang arko ay sumisimbolo ng pagliligtas o paglilinis sa pamamagitan ng tubig. Diba? Kasi lilinisin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha o ng tubig. Yung tubig kasi ay simbolo ng paglilinis, pero simbolo din ng pagkawasak. Biblically, ginagamit ang tubig sa isang malawakang pagbabago. Diba? Yung Great Flood ni Noah at yung bautismo, diba? Ginamit yung tubig din ang ginagamit. So, ibig sabihin ng simbolo ng tubig ay malaking pagbabago. Tanong ko lang sa lahat, makakain po ba ninyo ang pananalitang ito? O katulad ito na sabihin niya na kanin ninyong aking laman at inumin ang aking dugo upang kayo ay maligtas. Tulad din ba tayo na pagkatapos nating marinig ang mga bagay na ito ay umalis sila sa harap ng Panginoon at ang tanging na iwan ay yung 12 apostol. Natakot yung 72. Ay yung 60. Dahil 72 yung original. Natakot sila. Akala nila kakainin mismo yung laman ng Panginoon. Yung katawan. Cannibalismo yun. Diba? Pero huwag tayong manghina. Sapagkat tayong lahat ay tinawag niya. Ang tumawag sa atin ay ang may-ari ng ating buhay. At ang pagtugon lamang natin ng oo, ang pinakamahalaga sa Kanya. Marahil natatakot tayo sapagkat ang pagliligtas ay mabigat na gawain. Sapagkat ang pananagutan natin ay sa Diyos lamang. Subalit maliwanag naman na pag-ibig mula sa Deo ang ikaliligtas ng marami pag-ibig. Diba? Sa mensahe. There will be no more floods, but love through you, Deo. Ang ikaliligtas ng marami. Kung ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo, ay anong batas pa ang ipaiiral para sa iyo? Wala na, di ba? Wala na nga. Sapagkat ang lahat ng bagay ay ginawa dahil sa pag-ibig. Tinawag tayo sa panahon na ito. Maaari bang sa muling pagbabalik ni Jesus ay walang sasalubong sa Kanya? Siyempre naman meron. At ayon sa mensahe, ay mauuna ang mahal na ina. At tayo susunod lamang sa ipag-uutos ni ina. Ibig sabihin, pauunahin talaga niya ina. Handa na ba tayo? Ito, basahin natin yung mensahe, November 13, 1973. My mother is coming first. Mensahe ito ng ama. My mother is coming first. Undisturbed. Reign to put all enemies under her feet. She lays hold of the old serpent, the devil, and bind him 1,000 years. Ito maganda. My mother will be clearing religion, restoring true worship, and reestablishing the Deo on earth. Take note yung reestablishing the Deo on earth, medyo ibang topic po ito pero isang tabi muna natin. Paano magaganap ang lahat ng ito? Yung mensahe nung April 19, 1976, sabi ng ating ama, sabi niya, observe days, months, times, and years. My resting time down is so near at hand. For you who had believed, do enter into that rest. Ganda, no?
Ang pamamahinga o resting time ay isang pangako ng panahon na sinasabi niya, do enter into that rest. Pumasok tayo. At dito lamang sa panahon ng Deo ay magaganap ang tinutukoy na resting time. Walang ibang grupo na pinagsabihan ng kaganapan na ito kundi sa Deo lamang. Yung rest ang tinutukoy na resting time o pamamahinga ng kanyang paa, ng kanyang santong paayon na rin sa mensahe ni Ina. Sa mga tuwid, hindi pagtatayo ng simbahan ang iniutos sa atin, kundi ang maging bahagi tayo ng kanyang katedral, maging mga obispo tayo. Di ba? Maging tuluyan tayo simbahan tayo, di ba? Paano tayo magiging katedral? Kailangan pumasok sa atin o manirahan sa atin ng mga obispo. Tama, di ba? At si Jesus yun. Obispo ay larawan ng ating Panginoon. Sabi ni Ina sa kanyang mensahe, di maglalaon, mamamahinga ang mga santong paa ng aking anak. Ito, pakikinggan natin si Ina. Samantalang lahat ay naghahanda sa pagsalubong, hindi sa pagdating ng inyong mananako pagkat matagal na siyang nakarating. Sabi niya, kundi sa pamamahinga. Ang pagsalubong natin, sabi niya, hindi yung pagdating. Kasi nakarating na sa atin ang pangsimbahan na tayo kundi yung resting time ang hinihintay na. Yun ang sasalubungin natin. Paano ba natin sasalubungin tong resting time? Maliwanag na ang pagsalubong sa pamagitan, sa pagsalubong sa pamamahinga, ang inihahanda para sa atin. Ang pagsalubong naman ay sa pamamagitan ng pamamahinga. Winika ni Ina, nais ko sanang ang tatapakan ng kanyang mga santong paa ay maging kung hindi man napakalinis, ay maging malinis man lamang. Diba napaka-misteryo ng pangungusap na ito? Ay, siguro napakahirap maunawa ng kapwa Deo na katulad ko, nung una ganyan di iba yung nasa isip ko, iba yung aking unawa. Ngunit may mga ilan ay tumatanggap na nito. Yung pagtapak pinag-usapan yung resting time. Ang tanong, saan o sino ang tinutukoy na pahingahan ng Panginoon? Lugar ba ito o tao? Diba? Mag-isip ka, diba? Kasi nasanay tayo dun sa Banahaw, sa Bundok Banahaw, yung lugar natin nandoon. Kaya inaakala natin lugar Pero ibang topic yan. Tuloy ko lang to, Paano ba magiging malinis man lamang ang isang lugar upang tayong mga Deo ay makatupad na nga sa pangungusap ng ating Ina? O marahil ay tatanungin nyo, saan lugar ang lilinisin? Ay kung paglilinis lang madali, di ba? Sinabi ni Ina, ang paglilinis ay sinisimulaan muna sa mga sulok bago pumagitna. Kung magiging malinis na at nakahanda na ang pamamahingahan ng aking anak, ay magiging panibagong daigdig na ang sa inyo ay itatayo. Napagnilayan niyo ba yan? Yung paglilinis, sinisimulan sa mga sulok-sulok. Tao kaya to o lugar? Di ba parang napaka-misteryo. Hindi literal, kundi parang metaporya, di ba? May sinasabi siya na nakahanda, at kung nakahanda na ang pagpapahingahan ng aking anak, isang panibagong daigdig na ang sa inyo itatay. Panibagong mukha. Imagine mo. Sa mga tuwid, ang pagsalubong o ang pamamahinga, paglilinis, ay mahalaga sa isang taong dadatnan ng mga salitang ito. Sapagkat ito ay nauugnay sa panibagong daigdig na itatayo o panibagong mukha ng daigdig. Saan kaya? Okay. Sa simula't simula pa, nung itatag ang Samahang Deo, ay nagpapahayag na si Ama tungkol sa kanyang muling pagbabalik.
Ang second coming ay isang pangako ng panahon. Siya ay babalik sa pangalawang pagkakataon, subalit walang sino man ang nakakaalam ng araw at oras, kundi ang Ama lamang. Ayon sa Mateo yan, chapter 24, verse 36 hanggang 44. Gayun din, walang nakakaalam kung papaano o ano bang larawan o senaryo ng kaganapang ito. Walang maaaring magturo ng aral nito tungkol dito, kundi ang Ama. Di ba? Siya na ang nakakaalam. Di siya din ang magsasabi. At sa mga dadatnan lamang ng salita niya patungkol dito. Ibig sabihin, si Ama lamang nakakaalam at siya lamang magsasabi kung ano. At parang si Ama at kung sino yung pinagsabihan. Di ba? Ibig sabihin, ang Ama ang maglalahad o magsasabi kung ano at papaano magaganap ang panahon ng pagdating niya. Paano niya ito sasabihin? Siyempre, tulad ng panahon ni Moises, bilang propeta ay nagwiwika ang Ama naman, bilang propeta, nagwiwika, diba? Panahon ni Moises, nung propeta siya, nagwiwika siya kung anong gusto ng Ama. Pero sa panahon natin ngayon, instrumento naman ang kanyang pagsasabihan kung ano yung gusto niya. Tungkol sa second coming, sinasabi niya, sa instrumento niya, sinasabi. Sa mga tuwid, sa mga huling araw, ang Ama ay maghahayag tungkol dito, tungkol sa second coming. At sasabihin niya kung paano ito magaganap. Sasabihin niya ito sa mga instrumento ng panahon natin ngayon nahihirangin at sinusugo niya o susuguin niya. Sapagkat ang pagparito niya, tanda ito, take note ha, sapagkat ang pagparito niya, ayon na rin sa ating kaalaman, sa ating mga aral, ay araw ng paghuhukom. At ang araw na ito ay pagsubok para sa lahat. Ito maganda itong topic. Paalalanin niyo yung araw ng paghuhukom ha. Medyo medyo palalimin ninyo ang inyong mga unawa. Pero tandaan nyo, habang binabasa ko ito, ang nasa isip nyo sana yung araw ng paghuhukom. Dahil magugulat kayo kung ano yung araw ng paghuhukom. Iba yung inaakala natin eh. Sa ikalawang sulat ni Pedro, the second letter of Peter, chapter 3, verse 1 to 18, ay ipinahayag doon ng huling bilin tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo. Mahaba to pero iminumungkahi ko na basahin nyo ang second book of Peter, chapter 3, verse 1 to 18. Ha? At unawain. Ang sulat na ito ay upang maunawaan naman ang mga pahayag ni Ama sa kanyang mensahe at sa atin sa pamagitan ng alipin. Babasahin ko lang ilang bahagi ng sulat ni Pedro na dapat unawain. Nakalagay, bago ang lahat, tantuin ninyo na sa huling araw ay may lilitaw ng mga manunudyo na punong-puno ng panunudyo, dala ng kanilang masasamang pita at wiwikain nila, nasaan ang pangako tungkol sa kanyang pagdating, sapagkat